Tama, kaya ngayong umaga kasama natin ang mga coaches mula sa Mega Smashers para turuan tayo ng Badminton 101 from proper grip, footwork, hanggang sa basic shots na pwedeng matutunan kahit beginner ka pa lang. Kaya welcome natin ang ating mga coaches. Good morning! Welcome, please introduce yourselves and greet our viewers po. Good morning po! Sige, Draco. Introduce yourself and then greet our viewers. I am Gavin Draco Di Flaminiano, and I am the team captain of the Junior Scholarship of Mega Smash. Coach, kayo po. Good morning, I am Coach Rojan. I am the Junior Development Program of Mega Smashers Badminton. Yung mga coach natin ngayong araw, excited na ako. Pero ito po, ang question for you guys. For someone na gustong matuto, ano ang pinaka-importante ba na basics? Yung, kumbaga, zero experience talaga, ano yung dapat unang i-practice ng isang beginner? So sa mga beginners, Sa mga beginners, ang una namin tinuturo is yung hitting skill and yung footwork. Sa hitting skill, tinuturo namin kung paano tumayo sa court, paano hawakan yung raketa, and paano yung iba't ibang strokes, bawat corners ng court. And syempre, yung footwork is paano mo ba puntahan yung bola. Oo So nga tinuturo namin siya. Okay. Nako si Tini, kailangan i-demo daw. Kailangan i-demo. Kailangan natin i-demo. So, Yung stance muna tayo, di pa tayo Okay. marunong ng mga ata-ata. So, Tama. Start tayo sa proper stance. Syempre, kailangan pag naglalaro ka, prepared ka. Oo. So, paano ba namin nakikita na prepared yung isang player? Bukod sa dapat naka-feet apart, feet apart. so lean your body forward, bend your knees, tapos medyo tiptoe, pero hindi naman yung sobrang taas. Yung sakto lang, yung nagaganon mo lang yung paa mo. Kumbaga, on your toes. Yung relax ka, pero ready kang receive ng bola. Ganun siya. That's the proper stance. Yung raketa mo, pero na raketa. Ayan. Raketa mo na sa harap mo. Mawala tayo ng Ganyan, raketa. nakaganyan. Ready ka. Kumbaga kahit anong atake sa'yo ng kalaban, ready ka. Ganun siya. So sa footwork naman, paano ba mag-approach? Kunyari, merong... Sige, ano tayo? Ayan, ano tayo ng mga raketa natin. Pakita natin. Ay, sige. Ang dami Okay, so, ito yung ano natin, kumbaga, That's the stance base. natin. Yeah. That's the proper stance. Proper stance. Yeah. So, sa pag-receive or pagpalo ng bola, paano ba dapat tayong para itatakil to? Okay. So first, sa proper stance. Then to approach the ball, meron tayong mga footwork. Pwede naman nating takbuhin lang yung bola or we use the footwork chassis. Yung chassis ganito. Ganyan. Okay. So from the base, puntahan mo yung bola. Then, hit the shuttle. After nun, syempre, hindi ka nang tatayo. Oo nga eh. Babalik ka sa base mo. Ay, okay. Yun. Kasi yun yung common mistake. Pagkatira ng bola, masyado sila naami sa bola. Habang Nakatingin lang ng dyan. ganun. Oo nga, no? Kailangan bumalik ka sa base mo. Okay. Ako naman, coach, yung napapansin ko dati, kasi nalaro lang ako nito, parang pastime lang. Pero sumasakit kasi yung dito ko, yung kamay. ako nito, o yung kamay ko. Ewan ko, mali yata ba yung hawak ko, mali yung pagpalo ko. So, mukha lang kasi siyang simpleng humawak ng racket, no? Pero napakahirap nung pag matagal na naglalaro, sumasakit na yung Masakit sa sa may grip wrist, ba? sa wrist. Oo. Tas mali rin yung grip natin. So, paano po ba talaga dapat yung tamang paghawak sa racket? Yung tamang paghawak sa raketa is sa mga beginners, tinuturo namin yung V-grip. Yung parang nakikipag-shake hands ka lang sa raketa. So ganito siya. So kaya siya V-grip kasi may letter V siya dito. Yan. Okay, ito, Tapos next is yung thumb grip. So parang may pinipindot ka lang na button. Tataas mo lang yung thumb mo. Kasi ang importante yung grip para mas makontrol mo yung bola. Kapag mali yung grip na ginamit mo sa shot, hindi mo makakontrol yung bola and mas mahina yung palo mo. Pero yung orientation nitong raketa, kapag nag-grip ka, kailangan ba perpendicular o parallel sa ground? Paano ba? Okay. So, ang common na ginagawa kasi ng beginners, which is the common mistake, is lahat ng tira pan-handle. So, parang may hawak kang kawali. So, pag ganito kasi yung hawak mo sa ganito raketa, lahat, hindi mo siya makakontrol ng maayos. So, kunwari kukuha ka sa harap, lalo pag sa underhand, kunwari sa ilalim ng kamay mo, dapat ang hawak mo is V-grip. V-grip? Para mas makontrol mo yung Oo bola. nga, no? Ayan. Then, kapag thumb grip, same pa rin. Pagpabalik. Oo, represent your racket to the ball, tapos papaluin mo siya, just push through. Parang pinupush mo lang siya. Okay. So kapag yung question mo kanina, kapag tama yung ginawa mo, yung parang yung blade ng raketa nakatapat sa'yo. Hindi yung string area. Hindi nakaabang na kaagad. Na parang, That's the basics of Okay. badminton. Alright. Pero may mga
exercise ba, Coach, na pwede naming magawa sa bahay para masanay kami sa paghawak nito or para maging prepared kami sa paglalaro ng badminton? Okay. So may mga exercises tayo na Ayun. ginagawa. Okay, okay. Ayan, Ah, ayan. yes Dede, po, Rodrigo. meron po. For una-una, split lunges. Like, Split lunge. yung split step. Pagkatapos, kailangan unting talon, tapos magla-lunge ka. Sige, sige. Paano yan? Paano- Turuan mo kami gagawin namin. Una, skip. Parang skip lang. Okay. Ito, like this. Tapos, magla-lunge ka. Habang ganun. Split lunge. Split so, lunge. imagine natin iba't ibang corners ng court, paano pumunta sa harap. So, split lunge. Sa kabila, split lunge. So, ganyan lang. Pwede natin siya gawin sa bahay. Okay. Split lunge. Okay. Tapos that's yung kabila. racket foot natin or yung right foot, yung dominant foot natin yung ginagamit lagi sa harap. Yan yung panlanding natin. So, split lunge. Yan, panlanding yung right foot. Kung Okay. right-handed ka, syempre right foot gamit mo. Yan. Okay. So kahit kaliwa ka magre-receive ng bola, Oo. Yung Kailangan right dominant foot. pa rin? Oo, dominant foot pa rin. okay. Yan. Okay. So aside from this po, may iba pa po ba kami na pwedeng i-exercise para yung paulit-ulit, parang hindi lang isa yung ginagawa nating exercise for this. Like, meron tayong mga options pa. For movements, yung sabi mo kanina yung reaction time, tama ba? Yung sa reaction time, may mga ginagawa kaming yung mga exercises, lalo pag bago pa mag-tournament, yung may hinahagis kaming shuttlecock, nasa may shuttlecock. So, kunwari, by pair, syempre maghanap ka ng ka-pair mo, tapos, Drills, kumbaga. just a fun activity lang. Kunwari si Draco, naka-base. Sige. Draco, base ka. Tapos ihagis ko lang yung bola. Dito tayo, sasaluhin pasay lang ni tayo Draco. para makita, Coach. Sige, Dito. sorry. Yeah. Yan. Hagis ko lang yung bola. Mukhang sun-kiss ka dyan. Hagis ko lang yung bola, tapos sasaluhin niya. Okay. Ganyan. Yan. Tapos i-apply mo lang yung split step kanina. Yan. Ganun Sige, lang. sige. For maganda reaction yan, time and sa movement. Sige. Try natin. Kuha ko ng Sige, try niya. shuttle Naku, ka. tayong dalawa Akin na pa. yung Ikaw ang raketa. sasalo. Ay, alam ko sa... Ikaw ang sasalo, ha? O, sige. Ayusin mo, Joshua, Pakita natin, ha? ha? May pahirapan mo ko. Pakita mo muna Wait yung lang, baka ano. split lunge. Oh. Sweet. Kabila. Oh. Dominant foot daw. Dominant, oh. Right Yeah. foot. Yan, right Okay, foot. okay. Okay, Coach, ha? Not listening, not Sige. listening. Tingnan natin. Baka sa likod ka. Ayan na. Ay, wala. Right hand. Right hand na. Mali, Coach, no? Dapat right hand. Yun. Okay. Bagsak ka Ang sa hirap unang nga pala pagsubok, yan, ha? Oh, pangalawang pagsubok. Ayan na. Magaling. Okay, ikaw, Oh, sige. ikaw. Uy! Coach, Wala kayo nakita. maraming ano ba to? Maraming training pa kailangan. Okay, game. So dito tayo babagsak, Pero Joshua. ito yung para sa reflex nga. Maganda Yeah. nga siyang drills para sa reflex kasi Oo. kailangan mabilis ka. Bukod sa reflex, pinapractice mo kasi yung footwork mo Kaya din nga, at oo, the same tama. time. Proper footwork. And you're having fun. That's the important thing. Ay, nakakalimutan ko. Ayun. Okay. Dapat talaga dominant no? Ay, sorry. Pinasa ko lang. Ayun. So, ito yung ano para sa reflex natin. Oh. Bago magaling na. Wait lang, parang Mali, iba. nagka-crossover. Right foot. Ang hirap sundin ng proper footwork. Pero, Hey. Ay. Alright. Okay. Tingin ko kailangan na, baka mamaya mapagod na tayo. Yun palang ginawa ko, pinagpawisan na ako, guys. Ito yung magandang pang warm up. Pang-warm up talaga. Pang warm up talaga. Pero ito siguro pwede na ba tayo mag-upgrade? Oo, yung sa shots Pwede na na ba tayo. natin gamitin Sa shots. tong mga raketa? Okay. Paano ba ang tamang naman? Pag-serve siguro muna, ito yung isa sa mga problema pagsisimula eh. Sa pag-serve. Oo, pag-serve So, muna. pag nag-serve tayo, gumagamit tayo ng thumb grip. Thumb grip, okay. So, hawakan natin yung raketa like this na parang may pinipindot tayong button. Then, right foot forward. So, hawakan natin yung shuttle sa harap. Then, swing. Oo, Try mo, swing mo ito lang. yung Try mo. tamang Yan, pag-serve. Kasi may Serve. nakikita ako Ginawa nagkakaganon ganun eh. Illegal serve yun. Ay, nako, illegal yan. Okay. Okay, pakita mo, Sige, pakita mo. try. Tingnan, Sige, tingnan. ito, Andre ko. Yun.
Marami naman tayong bola. Ay, Try nyo. Sige, try ikaw, natin. Tini. Sige. Kunin ko na lang to. So, thumb grip, tama ba? Ayan, thumb grip. Thumb grip. Yeah, thumb grip. So, para may pinipindot. Sige. Lagay mo sa pinakamalaking side. Yan. Ay, okay. And then, Tapos harapan pwesto na lang muna. tayo para. Oo. Harapan. Sige, harapan. Sige, ikaw muna. Okay. Huwag masyado malakas. Hindi mo masyado. Para hindi illegal yung serve. So, kailangan ba dito hawakan or wala naman bang bawal na position ng paghawak? Wala naman na. Basta bawal lang masyadong mataas yung service. Ay, okay. Oo. So, sakto na yun. Oo. So, gagamit tayo ng thumb lagi. So, patingin. Ganyan. Tapos, like this. So, you present your racket to the ball. Ganyan. Tapos yun. Yan na. Sa laging thumb. Para may control kayo sa bola. Oh, interesting. Okay. Sige. Parang feeling ko, kailangan na natin, parang Kaya nga. mabilis tayo matuto masyado. Pero at least natutunan natin yung tamang Oo. pag-serve. Para hindi rin tayo nakakatakot Kaya sa nga nakakalaro. hindi nga makapagsimula. Alam mo nga yung footworks. Yung mga kalaro ko dati na ganun mag-serve, illegal pala Illegal yan. yan. Ha? Illegal yun. Oo, pero at least natutunan na natin kila coach na yung tamang pag-serve tsaka yung tamang position. Basics Yes, muna, Basic na oo. mga stance na gagawin natin. Pero kayo na, pag-usapan natin yung mga basics, ano ba ang kumbaga, mahirap naman. For intermediate players siguro, ano ba yung maganda nilang i-master na skill or technique? For intermediate naman, isa sa mga nasa-challenge pa rin sila is yung combinations ng footwork. Combination? Ah, okay. So, either magmula harap, lalo yung magmula harap, magmula sa malapit sa net, then papunta sa likod. Kasi kailangan Ayaw nga, mabilis yung footwork mo eh. Kasi usual na ginagawa ng mga player pagdating sa harap, may tinatawag kami sa badminton na nalulunod. Nakatingin na lang. Like you're drawing, ganun. Oo. Gumaganon sila. Okay. So, dapat yung footwork, magmula sa harap, then papunta sa likod, mabilis. Yun, gagamit ka ng chassis. Hindi titingala pala dun. Hindi ka atras ng ganyan, no? Sa intermediate kasi yung combination of shots na. Oo nga, Ganon. no? Kumbaga, kailangan ma-cover mo yung buong court. Lalo na kapag singles, kumbaga one-on-one kayo, mas mahirap Either i-cover. singles or doubles. Talagang Oo. magkaiba sila ng discipline eh. Kaya nga, pero usually kasi yung mga nagsiguro, yung mga viewers natin, singles yung laro nila. Kailangan talaga alam nila paano sila paano nila mag-travel across court no, ng Ang tama. pinakauna singles talaga yung tinuturo. Then usually kasi doubles naman yung naglalaro. Oo. Ako naman, coach, kanina na naglalaro kami ni Joshua, nahihirapan akong malaman kung ano bang gagawin ko, maggaganto ba ako or magaganito. Sa kabila. Kung Ano forehand tawag o dito? backhand. Forehand and backhand. Backhand. So hindi ko alam kung ano ba yung mas tamang gagamitin ko. Kailan ba mas tamang gagamitin yung backhand? Tapos kailan yung Pwede. forehand? Oo nga, maganda yan. Maganda Usually sa mga underhand strokes, so ibig sabihin, pag yung bola kinukuha mo sa baba, pag nasa left side mo, pag right-handed ka, syempre, ang gagamitin mo is backhand. Yun. Usually sa mga defense to ginagamit. So, talaga nakadepende siya sa stance mo. Kailangan ma-recognize mo, di ba? Stance mo, nakaganon ka kanina. So, basta pag tumawid siya sa Papunta left side ng sa katawan left side mo. Ito yung center mo. Then dumidepensa ka. Basta underhand, ibig sabihin sa baba. Oo. Backhand. Pero kapag nandito ka sa papunta sa right side mo, forehand ang gagamitin mo. Ganun siya. Ganon. Then yung mga yung overhead strokes, forehand lang rin yung gamit na grip. Sabagay, oo nga, V-grip. V-grip ang gamit. Walang Forehand stroke. ganon. Okay. Ito Pero maganda. coach, maliban sa pagiging fun ng badminton, ito kasi wala pa akong 5 minuto naglalaro, pawis na ako. Ano po ba yung iba pang mga health benefits na makukuha naman ng mga kasangbahay natin if magkaroon sila ng interest na seryosohin yung paglalaro ng badminton? Oo. So, ang mga health benefits, una, weight loss. Dahil, kapag sa badminton, mabilis, 'di ba? So, tatakbo ka habang kinukuha mo yung bola. Okay. Tapos, pangalawa, yung stamina. Kailangan nyo ilakas yung stamina nyo, yung hearts tsaka lungs nyo. Kasi mauubos talaga yung stamina nyo sa badminton. Pero may question over ko kasi batang-bata ka pa. No? Ilang taong ka na nag-start mag-badminton? Nag-start po ako nung grade 6, so 3 years Oo, ago. pero gusto ko malaman kasi para sa mga viewers din natin na bata din na gusto mag-try. Ano ba yung naitulong ng badminton na sa'yo? Simula na nag-start ka, ano natulong ito sa, with regards to yung discipline mo at saka yung self-confidence mo? Yung sa discipline mo, yung sa discipline po,
Galing po sa mga trainings ko po dati until now. Sa mga confidence ko, galing sa mga pagkuha ko ng mga kaibigan, makakasama ko. Yun din yung isa sa mga benefits siguro ng badminton din, yung community You get to din. socialize. Oo, kasi syempre di ka pwede mag-badminton mag-isa. Usually may kalaro ka Syempre, talaga. may kalaro At ka. saka masaya kapag ka meron kang club na masasamahan tulad ng Mega Smashers para kumbaga meron kang kausap, meron kang maihinga ng payo, di ba? And nag-grow din sila as a person pagka naglalaro sila ng badminton. Pero sa mga gusto namang magsimula pero nahihiya or feeling nila hindi sila athletic, no? True. Ano bang advice ang pwede mong maibigay sa kanila? So sa mga sa mga nahihiya na mag-badminton, I would say na give badminton a chance. Na lahat naman ng magaling, kahit sa ang skill, nagsimula bilang beginner. Tama. Even yung mga national team natin, international players, beginner naman yan sa umpisa eh. Hindi mo naman kailangan na maging malakas para maglaro ng badminton. Kailangan mo lang magsimula. Yun lang talaga. At minsan yun yung pinakamahirap sa lahat, no? Yung magsimula. Kaya magkaroon sana tayo ng lakas ng loob. Kahit yung pagsisimula lang, tapos malay nyo, mahanap nyo na rin yung interest nyo dun sa isang bagay. O, para mas matulungan sila True. na makapagsimula, please promote our club, Mega Smashers. Sa mga interested po na magpa-training and maglaro, you can message our social media, Mega Smasher. Yun lang. Baka may gusto kayong shoutout naman. Go ahead. Shoutout nyo na. Okay, batiin nyo yung mga babatiin yung friends nyo. Um, Family. Shoutout po sa mga nag-support sa amin naman po. Pero Sige, coach, Coach, baka may baka gusto kayo meron pa shoutout. kayo Sa mga coach pa natin na iba pa sa na hindi mga natin kasama naming coaches, hello sa inyo dyan. Sana masarap ang pagkain nyo dyan. Then sa mga estudyante ko, magpalakas pa tayo. Marami pa tayong lalaruin. Maraming estudyante na si coach. Ayan, parang kung gusto nyo maging estudyante rin ni coach, kontakin nyo na sila sa kanilang Facebook at social media pages. Kaya, kung gusto nyo rin makatulong sa underprivileged and less fortunate badminton student athletes, follow and subscribe na sa Mega Smasher. Yun, tumutulong din pala sila sa mga Oo. ganun. Thank you so much, Coach Rojan Hamil and Captain Gavin Draco Flaminiano, Coach Dave, and of course, the players from Mega Smashers for coming here for the second time and Yun. sharing useful fitness advice. Syempre, good luck in your journey and we'll look forward to hearing more from you soon. That's right. Ayun, Tara, laro magaling natin. ulit. Pero kayo po maglaro kasi namin kayo kaya eh. Kampi kaya tayo. Kampi